tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Friday sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa programang ito, Ang Tipo Kong Negosyo. Handog sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Ngayon po ay February 28, 2014. Last day of the month na. Bukas ay buwan na ho ng Marso. Pero syempre, meron pa tayong pahabol para sa buwan ng mga puso. At yan ho ang tema ng programa ngayong umaga. Ako si Tess Ramirez and of course with Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, magandang umaga. Magandang umaga din sa iyo, partner Tess. At syempre sa ating mga suking taga-subaybay, sana po ay nasa maganda kayong kalagayan sa umagang ito. Partner, ang bilis talaga ng panahon. Oo nga, bukas. Tapos na naman ang isang buwan. Oo. Mabuti Dalawang naman. buwan na tayo. Mabuting mabuti. Oo. 10 buwan na lang, Pasko na naman. Ayun, yun Ang Yun bilis kagad talaga. ang tinutumbok. Oo nga Pero talaga namang habang pagka ikaw busy talaga, hindi mo napapansin yung panahon, hindi ba? Oo, hindi natin Lumilipas namamalayan ang paglipas ng mga oras. Kaya naman dapat talagang busy tayo. Samantalahin ang pagkakataon because time is gold, di ba? Yung nga yung kasabihan. Correct ka dyan. Mhm. At ngayong umaga, pag-uusapan natin ay yung pa rin may kaugnayan sa iyong sa pagtatayo ng isang negosyo. Yung mga na-interview natin, partner, di ba, sa mga nakalipas natin mga shows, lagi natin tinatanong ano ba yung importante pagka ikaw papasok sa isang negosyo. Lagi nilang sinasabi, ba, common denominator, passion. Mhm. Passion Yung pinakamahalagang para dun sa gagawin sangkap. mo. Oo. At may kaugnayan pa rin yan sa puso. Ayan. Dapat ay yung tinatawag na work of heart, di ba? Para na-enjoy nyo yung ginagawa nyo. Work of art o work of heart. Heart tayo kasi heart month. Heart. Kasi baka isipin nila kakawamangan tayo. Diba yung mga mga kapangpangan pa nagsasalita. May H, May nawawala yung H, yung P nagiging F. Pero ito talaga, literally, heart ang pinag-uusapan natin. Work of heart sapagkat nakalangkap ang puso sa paggawa, di ba? Oo. For the Ayun. love nga, ika nga. Yes. Ayun. Okay. At para naman sa una nating makakapanayam sa umagang ito, Dako na tayo sa ating unang segmento. Achy breaky business. Sasakit kagad ang puso natin sa first segment. sasakit ang puso o nosebleed. Nosebleed agad. Malamang puro hirap ang kanyang dinanas bago makapagtayo ng negosyo. Nasa line na natin ang ating unang makakausap, Director Telma. Alam mo, partner, itong kakausapin natin, parang balikbayan if I'm not mistaken. Oo, matagal ito sa Amerika. Doon nagsanay sa mga experts. Kaya napakaganda na bumalik siya dito sa ating bayan para i-share yung kanyang expertise, yung mga natutunan. Di
ba? Ayun, yan ang Oo. maganda doon. At, Sinishare niya yung kanyang ang mga maganda dito nalaman. kasi ang kanyang expertise yung sa paggawa ng pag-design ng sapatos. Mhm. At syempre, pagka sapatos ang pinag-uusapan natin, saan pa ba? Kundi Marikina, hindi ba? Marikina na. Oh, made in Marikina. Ikaw ba yung mga sapatos mo noon nung pumapasok ka, made in Marikina? Merong binibili ang mother ko na doon gawa. At Oo. talagang subok na matibay ha. Matagal bago siya masira. Correct. At saka yung mga nakadisplay noon, yung sa skaparate ni Madam Imelda Marcos, Mhm. karamihan dyan, mga bigay sa kanya, made in Marikina. Yun. Oo. So, Kaya pala kausapin na natin ang tumatagal. ating unang panauhin, isang international consultant for branding and design ng Asian Development Bank. Walang iba kundi si Mr. Brian Tenorio. Good morning, Brian. Welcome to the show. Good morning. Hi, Brian Tenorio. Nagulat naman ako sa introduction. Bakit naman? Hindi naman ganun. Actually, may blood and sweat sa umpisa pag simula ka sa bagong negosyo. Oo. Pero most probably because wala naman akong experience kasi sa sapatos before. Ah, Kaya lahat yan pinagdaanan ko. Pero gano'n naman dapat talagang negosyo. Kailangan naman sigurong pag-igihan, di ba? of course. At saka there's nothing like sweating for it, di ba? Kung binibigay lang sa'yo yung isang negosyo, parang hindi mo binibigyan ng halaga. Nako, totoo yan, totoo yan. Sana yung kabataan yun, medyo nasanay na siniserve sa kanila yung kailangan lang gawin eh. Pero mahirap Yes. din makahanap ng, ganun, You're ganun right. klase. They have a sense of entitlement, itong Generation Y na ito. Medyo. Mhm. Anyway, let's talk about you Yes. and Morning. your recent Zapateros Festival 2013. I'm so sorry I wasn't able to go. Oh, sayang. You would have loved it, but there are videos online. Oo. Actually, yung Zapatero Festival, it's a whole festival spanning several months. Mhm. And the event I was helping out with the most was the Mayor's Gala of Marikina. That's right. Okay. Oo. So, Marikina shoe industry, buhay pa ba yan? Yes, actually, buhay na buhay pa. We just had a Marikina footwear design competition a few weeks ago. Oo. And yung judges nga namin na pumunta sa Marikina, kasama si Cesar Galpo, Wow. Leroy New, Emmy Ang Jorge. Shanghai Tan. Super high level, and Oo. Joey Enriquez. So the point is, we had these people come and they helped judge the event. Mm-mm. Ang nangyari, we had young people design for us. And meron naman kaming mga kalahok na ipapadala sa China para sa International Footwear Design Competition. Mm. Pero, partner, di ba, Brian, yung Oo. problema natin, yung dagsa ng mga talagang napakamura naman, di ba, Oo. ng mga goods, sapatos, lalo na from other countries like China, Thailand. Mhm. Paano Yun yung mahigpit na nakaka-survive yung ating pang shoe industry? kakumpetensya yata yung, ng ating mga Marikina shoes, di ba? Oo. Actually, ang mahirap doon is, may mga dumadating na murang-mura at may mga nakakaabot din na even medyo walang tax, medyo illegal ang pagdating. Really? So, paano ka makikipag-compete kung ang sapatos pambata na binibenta, for example, sa ibang syudad dito sa Metro Manila, Oo. ang puhunan nila piso per pair. Yun ang pagdating dito, piso per pair. Oo. And they sell it for 100 pesos, 50 pesos. Correct. For 5,000% ang markup nun. Mahirap yun. Oh, so yun nga, given that scenario, how are we able to compete? Dalawang ano yan eh. You can compete in two ways, actually several ways. But the first two ways would be pricing and design. Okay. Kung ang produkto mo ay kapareho ng mga produkto na ini-import dito, ang labanan sa presyo. Magkamukha kayo ng produkto eh. So, ang bibili ng mga tao or buyers, yung mas mura kasi pareho lang naman eh. Pero, pag ang produkto mo ay kakaiba at dito lang gawa in a quality that's very good, syempre, hindi na makakadikta ka ng konti sa presyo at doon siguro kailangan sumabak ng ating mga Marikina sapatero. Mhm. So, you pay a premium, no, for quality. Oo, medyo papasama ka aking Tagalog. Yes, you pay a premium for quality. Ayun. Marami ka naman sigurong baon ngayong umaga. Oo, medyo. Nag-research pa ako. Mhm. Mr. Brian, itong Marikina talagang kilala bilang shoe capital ng Pilipinas, di ba? Pero ang Of problema ngayon, parang nauubos yung mga sapatero doon. Saan pa sila nagpupunta? Actually, ganito yan eh. Meron kami pinupush na study, especially with the tourism head at the National Curry. Ang gusto namin sana malaman is,
magkaroon ng study kung paano malaman kung gaano ba talaga kadami ang natitirang sapatero na lang sa Marikina. Para siyang audit. Audit of wala the pa tayong shoemaker. gano'n, yung database ng mga sapatero. Meron tayong information na gano'n, but from several years back na hindi pa medyo nare-revisit or nababalikan. So, a design audit of the sapatero industry or would include, number one, ilan ang mga sapatero, ilang edad, anong edad, Oo. tanda, Yung ano ba profile. trabaho nila ngayon, o profile, bakit, paano sila natuto ng paano sila nagsimula bilang sapatero, mga gano'n. Ayun. Kasi Oo, ang nangyayari ngayon, napaka-importante Director nun. Telma, yung mga taga Marikina before tapos lumilipat ng bahay, doon na sila nagpo-put up ng negosyo, halimbawa sa sapatos nga, tapos nakalagay pa rin, gawa sa Marikina. Dapat bang ganon, i-ano na siya? Kumbaga, akuin Branding na. yan, branding. Oo. Well, any local government and any destination, including countries, must realize na importante ang kanilang country brand or place branding. Correct. For example, yung mga sinasabi mong made in Japan, dati naman pag nakita mong made in Japan, parang, ay, made in Japan. Pero ngayon, lahat ng may made in Japan, kumikita na ng malaki. In fact, ang mga sapatos ngayon na medyo high-end, dapat made in Italy. Pag hindi Oo. made in Italy, tinitignan, ay, high-end ba talaga yan? Correct. So, yung pag narinig mo yung made in the Philippines, ano yung naiisip mo? What ideas or what does it connote? Yung katulad ng pag-Italy, naku, quality, ganon-ganon. Well, I'm very happy kasi yung Philippine brand na yan, napag-uusapan na ng maigi in the last several years. I gave a talk in 2011 when I came back. Tapos ang pangalan ng talk, State of Philippine Design. Pero pangalan ng exhibition namin, Ambassadors of the Philippine Brand. Noong 2011, nung ginugugol ko yung words na Philippine brand, ang lumalabas, mangoes, at kung ano-ano. Puro pagkain. Oo, puro pagkain. Pero wala pa siyang, tatak kasi ng mango sa States. Pero wala siyang discussion on what the Philippine brand is. Ngayon, madami ng discussion on what the Philippine brand is. Right. Simula na yung panahon na yun, yung It's More Fun, di ba? Yung mga ganong campaign. Oo. So ngayon, sa isipan ng maraming tao sa Pilipinas, okay pa din ang made in the Philippines. Pero, ang kailangan natin siguro isipin is, sayang naman yung ating diaspora, yung ating mga kababayan na nasa abroad. Oo. Yun ang kailangan nating unahing bentahan ng mga produktong galing sa Pilipinas. Correct. Pangalawa siguro yung mga ibang mga non-Pinoys na. Kasi Tama sila yun. yung mga pinaka-ambassadors mo, Oo. in effect. Di ba? Kasi Oo. sila yung nagpo-promote abroad. Sino pa? Sino pa magmamahal ng adobo seasoning natin kundi Pinoy din, di ba? Oo nga naman. Correct. At kanina nabanggit niyo yung importance ng design. Mr. Tenorio, paano niyo naman pinoprotektahan yung designs ng inyong mga sapatos? Well, there are several ways. Pero unahin ko na siguro yung legal form, yung intellectual property. Merong mga ganong, I've been to several talks recently na dumating sa amin yung Intellectual Property Office of the Philippines na nagbibigay ng talk. Maganda naman siya, no problem. Kaya lang siguro, kailangan isipin na beyond trademarks, tsaka mga patent, para hindi makopya, ang magandang design, nakokopya talaga eh. Actually, yung pangit na design, nakokopya din. Pero pag mo yung mga bags na Gucci, Dior, Nike, yun nga, lalaki ng mga companies na to, malalaki na yung mga negosyo nila, tsaka budget, nakokopya pa din. Pero siguro ang kailangan paigtingin, yun ang natatanda akong word, kailangan natin i-improve ay yung distribution din. Kailangan walang nagdi-distribute ng Pinoy ng peking produkto na ilalaban sa mga produktong Pinoy din. Ay, kaagapa yung DTI dyan sa pagtugi sa mga fake products, di ba, Director Telma? Oo. Self-policing. Dapat, Pinoy ka, mag-i-import ka ng illegal para mo sinisira industriya ng bansa mo, di ba? So, has this become like a personal advocacy for you? Well, I was in a meeting with the Chamber of Furniture Industries yesterday. Oo. Tapos sinabi ko nga sa kanila, ang nabanggit ko is parang, guys, sabi ko, this is a conversation in the car. Sabi ko, I chose to be in this country and have not decided to go back to the States. So I really have to do well here and we really have to help each other para yung mga bumabalik sa atin ng mga Pinoy at mga naiiwan,
dapat hindi sayang yung kanilang pagstay dito. We really have to work on it na talaga. So I guess beyond a personal advocacy, kailangan na talagang, we chose to be here eh. So kailangan natin galingan. Yung, when you talk of design, your design, ano yung tendency ng designs mo? How would you describe it? Naku, nakaka-pressure. How do I describe it? para mo sinabi, paano mo describe ang mga anak mo? How to describe design? It's a very personal thing. Yeah. But I will tell Where do you draw inspiration? Love. Uy! Valentine's pa lang. Siyempre, love. Saan pa? Love, yung mga family love, country love, saka nandiyan na rin yung Valentine's love. So if you notice, some of my designs were named after exes. Pero hanapin na lang Talaga? nila. Hanapin na lang nila kung ano yung mga pangalan dyan na lumalabas. Teka, yung label mo ba can be seen already in department stores? Well, I retired in 2008 when I left the country to take up my graduate studies in the States. And when I left, I never thought I would come back. Feeling ko kasi, go na to. Kung hindi, pag iniisip kong babalik ako, hindi ako gaganda yung trabaho ko sa States. So talagang binenta ko lahat, pati yung factory namin, yung kama ko, binenta ko, etc. Pero, I was very happy naman na I found work for international government agencies in the country na based in Manila. So nakabalik din ako. Kasi with the same kind of workload that I have in New York. Pero I'll tell you, there was a time kasi I felt like fashion wasn't for me. Kasi kung nakikita mo akong pumuporma sa mga event, pareho lang ng parehong suot ko. Hindi naman ako yung mahilig masyado magdadamit kung ano-ano eh. Parang uniform. Thelma knows it because I hang out with her in some events. Yung parang pareho. So I thought, maybe not for me. That's why I went to development work. Ngayon sa pagbalik ko, design and development na. Yung parang social good, mga ganun. So, talagang matibay ang inyong loob para ngayon ay makapagpatuloy kayo, no? Ay, walang ibang paraan. Oo, Sir Brian, kumusta nga pala yung result ng Zapatero Scholarship Fund? Na-start na yung racing, kasi ang ginagawa namin ngayon, pinag-iisipin namin kung paano best i-distribute yung fund na yun sa mga taong nandito na o sa mga kalawak, sa mga participants. So, ang sisimulang sigurong project, yun nga, sinasabi ko kanina, yung audit na yan. Ayun. Ilan ba? Bago natin ibigay kung kanino dapat ibibigay, isipin muna natin kung sino dapat ang pagbibigyan. Correct. Kasi, ito nga yung theory ko eh. Ang theory kasi, may dalawang theory yan eh. Teorya. Ang first one is, ibigay natin sa mga college students o yung mga nagbo-vocational training. Pero ang sabi namin, sandali, kung titignan mo ng maigi, paano naging sapatero ang mga sapatero natin ngayon? Yung iba sa kanila naging sapatero dahil nakaupo lang sa factory ng kaibigan, ng kanilang pamilya, tapos doon na lang lumaki. Yung iba naman, hindi sapatero dati, siguro parang tagatulong lang, at naging sapatero eventually. So sabi ko, kung gano'n ang kailangan, ibigay natin yung pera o yung funds o yung training sa mga hindi kailangan maging students, sa mga 1 level or 2 levels below sapatero. Yung papantang sapatero pa lang. Yun ang kailangan mga natin suporta. apprentice. Yes, oo. Or minsan tagatulong, o minsan tagalinis lang sa factory. Yan yung mga nandun na, nasa factory na yan eh. Pero yan meron na silang stock knowledge. Hindi lang, tsaka nasa awareness nila, tsaka nasa lifestyle na nila yung sapatos. Kasi madami rin kabataan ngayon. Gusto mag-call center, gusto mag-ibang job, professional. Okay lang yun. Kaya lang kasi, yung concept na pagiging sapatero, hindi tinitignan as a career path by a lot of our young children right now. So, Mahirap kasi trabaho mo, Busisi. Oo. Ang bottom line naman lang kasi dyan, partner, Brian, kung saan sila kikita, doon sila. Oo. So, hanggat ikaw, yung iyong sikmura, diba, kumakalamang iyong sikmura, hindi mo maiisip muna yung mga design, career. Oo. Diba? Tsaka sabi ko nga, dapat yung fund na yan tumulong na rin sa mga existing sapateros para may ayos at magandang kanilang buhay. Kung ako, anak ng sapatero, nakita ko yung tatay ko, tapos sa sapatero siya, naghihirap, bakit ko gusto maging sapatero? Exactly. In fact, yung tatay ko siguro sabi sa anak, huwag ka magsapatero. Di ba? Parang hirap yan, di ba? Oo. So yun ang mga kailangan asikasuhin. Yung audit mo ganun. Ako, marami kang gagawin, Brian. Parang ako bang gagawa? Parang ang dami kang gagawin. Okay, so
para dun sa interesado na pumasok sa shoe industry, a final message from you. Would you Oh. encourage them to get into it, or ano yung iyong advice sa kanila? Ma-encourage ko sila in 2 levels. The first level is, pwede kang pumasok bilang shoe designer. And if you want to become a shoe designer, please message me on Facebook. Ako na mismo tutulong sa inyo kung how to get the job done. Sino kailangan Talaga? kausapin. Yan na, Wow. nandito na eh. At the same time, nung nakausap ko ngayon mga ibang judges natin, including Cesar Gaupo, napag-usapan namin na kailangan talaga may mentoring at training. Cesar Oo. Gaupo is one of our best shoe designers also. Andiyan na Naku, yung mga dapat tao. i-link Gusto kita ko sa yun. sa Design Center of the Philippines kay Mirna Sunico. Yes, of course. I was just talking about the design center yesterday also. Oo. Importante din 'yon. Yung mga government agencies na gano'n, na At merong saka mga sa components sa design. Philippine Trade Training Center, so that can be one of their courses to offer. I hope so. Or in Diba? Marikina din, meron din naman kami magkakaroon. Local government version naman. Sa Marikina meron. Oo, that's probably one of the outcomes of the Zapatero Scholarship Fund. Okay. So Pero- we look forward to the next Zapatero Fair. Yes, please. Marikina Zapatos Festival. Oo. Kailan yon? End of the month, end of the year this year again. I see. Pero pwede ako mag-plug ng konting-konti. Sure! Sidetrack, meron kaming food fair sa Marikina na mangyayari 9 o'clock today until tomorrow. The best of Marikina food in one place sa harap ng aming City Hall. Bisitahin niyo, we're launching our coffee brand there, KKK Coffee. Telma, papadalang kita ng kape tsaka tsaa there one time. Oh, thank you very much. I would say the best Philippine-made teas right now, the most high-end and a coffee Really? brand. Oh, medyo, I would say so. Panglaban sa Starbucks, sundun sa mga magaling na brand na ating Philippine tsaa naman. Oh, sige, promote natin yan. Ay, sa ganyan DTI. talagang design. Lahat kailangan gawin. Oo. Ayan, Thank you okay. very much Thank you, for my your pleasure, time. ladies. And you have a great afternoon. Thank you very much. Thank you so much, Good luck Brian. to your food fair. Salamat din po. Salamat. Ayan mga kaibigan, si Mr. Brian Tenorio nagatid sa atin ng 29 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi, bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. We're back at dako na tayo sa ating next segment. Bet ko yan. Alright, Director Thelma. Yes, tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan sa ating pong programa at ang partner, aaminin ko sa iyo, hindi ko masyadong alam itong ating susunod na makakapanayam. Hindi ko alam masyado. I'm not familiar with this kind of business. Ako din. Pareho tayo. Pero type ko yung kanilang konsepto. Aha. Mukhang very interesting nga di ba? Oo. Etong yung mga impormasyon na binigay ni Miss Marela Jem Castro. Ayan. Kompleto. Correct. So, ang description dito nung kanilang
ginagawa. They offer freedom to work from a desk, sofa, communal table, lounge chair, and they create an environment where people want to work. Oh, di ba? Kasi Yun. di ba importante sa isang manggagawa na yung kanyang opisina ay conducive to working. Dapat lang para maging Oo. productive. Correct. Kasi kung hindi siya conducive, hindi ka magiging efficiente, hindi ka productive. Oh. Oo nga. So, yung opisina mo, dapat medyo extension din ng bahay mo. Tama ba yun? Yung comfortable ka, di ba, sa paggawa. In other words. Yes. So, kausapin na natin yung ating susunod na panauhin. Yan, nasa line na siya. Okay. Ang founder ng CoLab Philippines Incorporated, walang iba kundi si Miss Francesca Zimmer Santos. Good morning, ma'am. Hi, good morning, Director Selma. Good morning, Miss Tess. Good morning. Okay, Magandang welcome to umaga. the program. Tama ba yung pinag-uusapan namin kanina? Tama naman po. May sense ba? Tama naman po. Okay. What is CoLab? CoLab is it wasn't really short for anything po, pero pwede siyang co-laboratory or co-working laboratory. And Or a collaboration? Exactly. The concept behind co-working. Hello? Ayan. Naputol yata. Francesca. Hindi, nandito pa ako. Ah, nandiyan pa siya. Nandito pa. Okay. The concept behind CoLab is co-working, which started in around 2005 po, simultaneously in San Francisco and in London for two different reasons. Well, Sa so San this Francisco concept naman- is from London? London and San Francisco simultaneously. Yes. How did this come about? I mean, what sparked it? It was a necessity because more and more people were starting their own businesses, and so they needed a place to be able to work and to work together in a community of others like themselves. Because what co-working answers is it's an alternative to working from home. Because at home you're isolated. So it's like an office space which you provide small companies so they can have a virtual office? Small companies or even individuals. Individuals. Yeah. It makes them feel like, they're still working in an a office larger setup. office environment. Yeah. Even if they're working by themselves. Right, Ayun, right. Yun pala yun. Director Telma. And Francesca, do you have house rules? Can we bring in food there? Food. Yun talaga inuna mo, ha? Food. Eh, baka Yung nagugutom, di ba, habang gumagawa? Siyempre, actually, we have a manong lunch and a manong merienda who comes by. People bring their baon from home. Sometimes people share their lunches together. I mean, it's nice. We order from a lot of places in the neighborhood. So what is it? It's like one home and you have different, what do you call it? Workstations? We don't have workstations. They're more like communal tables. Oh, okay. So you sit side by side with people who are in various different industries. Interesting. Okay, so how has the reception been to your company? Well, it's in April we'll have reached our 3-year mark. 3-year And- mark. Yeah. Ano yung profile ng mga clients nyo? Ay halo-halo po. Halo-halo. Halo-halo po. Some of them are super young, some of them are older. We've got people in the tech industry, people in the creative industry, people in the travel industry. We had one lady working here who owned her own travel business. So they're mostly she was working. entrepreneurs. They are mostly entrepreneurs, and then some of them are working for companies
abroad, but they meet here in one place. Mm-hmm. So, like for example, their client will be in the U.S. or their client is in Singapore or something, and as a group, maybe they'll sit and work here. And how do you charge them? Per hour, per day, monthly? We have daily, weekly, and monthly rates. Oh, okay. Yes, and they are differentiated by the hours. So, meron po kaming early bird rate from 9 a.m. to 6 p.m. And a night owl from 12 noon until 9 p.m. And then there's a busy bee package, which is from 9 a.m. until 9 p.m. For those who really want to work all Francesca, day. how did you start the business, and how long have you been here in the Philippines, by the way? Me personally, or collab? You personally. Me, I moved here end of 2009 2009. from Bangkok. Mm-hmm. Okay. And Yeah. so 3 years now, Yes. collab. Have you Almost 3 replicated years. this, or do you just have one? Well, we Location? actually used to have one in Makati, and Sorry? we used to have one in Makati. Yeah. For about 8 months, we had both branches, and when the lease was up in Makati, we decided to maintain the one in Pasig until we could further mature the industry. Right. So there are several other co-working spaces in Metro Manila now, mostly in Quezon City. But I'm curious to find out, how is it set up? Is it like a home or like an office? It's set up like an office, but it's I guess it's all part of the open source movement. So we don't have any cubicles or walls separating. Right, us. right. It's just all open. So it's just like one big hall, and people from different walks of life just come in and use your facilities. Is that how it works? Yes, that's correct. And then you charge them depending on the hourly rate or daily rate or weekly or monthly rate. Yes, daily, weekly, monthly. We don't have an hourly rate. Oh, okay. So how much is a Yeah. daily rate? So for the early bird, it's 500. The night 500 for the The day. night owl is 600 for the day, and the busy bee is 750 for the day. Oh. So there partner, are three. kung kukomputin natin partner, no, kung 500 to 600 sa isang araw, tapos ikumpara mo yun sa kung ikaw ay magre-renta ng opisina, makakamura ba tayo? Kung malaki ang inyong budget, di ba? Kung may mapagkukunan, why not? Pero kung ano din, maganda rin dito, Francesca, kasi para doon sa mga negosyo na hindi naman kailangan ng babad ka sa opisina, babayaran mo lang yung araw, ano? Wala ka nang iintindi na utilities, yung mga Wala na tubig, kuryente, staff, gano'n, di ba? Pati coffee, libre na. Oh, free-flowing coffee. Ayun naman pala. Oh, di ba? Okay din itong concept na to. Pero, piling-pili yung mga negosyo siguro, no? Francesca, would you say? I would think so. So you don't really have a niche market. The niche is that these are all independent people. They're independent. Independent from larger companies. Uh-huh. So they either work for themselves as a freelancer or a small business owner, or they're working remotely from a company. So they are technically alone for the most part. So if they were working from home or working from a coffee shop, I think that was one of the larger differentiating factors between a co-working space and just staying at home or going to a coffee shop to work is that here you'll find other people who are doing exactly the same thing you are doing, and that creates a sense of community which you wouldn't have
if you stayed at home or if you worked at a coffee shop. Right, Be right. amongst other people in a coffee shop, but then they've got nothing to do with you, and you would still feel alone. Right. Wow. Francesca, you have an activity called Jellies and Spark Series. What are these? Yes. Well, the Spark series was a series of events that we did the first year. That was basically to promote co-working, and we had different speakers who talked about what they were doing, and we designed the Spark series to be informative and inspirational, just so that other people could become aware of what co-working would be like based on how other people's lives were led, basically. What about the jellies? And the jellies are monthly co-working events that we continue to have until today, where a member of the community normally hosts their personal community. So if it's somebody from the coffee industry, then they'll invite a bunch of people from the coffee industry, and they can brainstorm with each other and network. Right. If it's somebody from the social entrepreneurs community, then they can do the same thing and talk about what projects they're working on, Right. network a You know, little that's bit, similar and to this. brainstorm with their I belong to this club, White Space Club, and it's White very Space similar Club. to what you hold there in jellies. Oh, wonderful! Maybe we could host your group here one time. Sure. Yes, I would bring it up. Okay. Anyway, so for this kind of business, how much did you need to invest? Well, we are fortunate enough to have an investor who built the space for us. So the co-working aspect of it doesn't need a large amount of capital, because we manage the space as a co-working space. And that's the beauty of co-working. If you have a group of people that would like to work together, maybe you're already working together with 5 or 6 different people. Right. There is no reason why you can't start co-working and inviting other people to join you. Ayan, okay. So Director Telma. it's large and part a movement. Okay. Okay, thank you, Miss Francesca and Director Telma. Tayo ay magpaparaan muna para sa Galaw Pampanguluhan at may pag-uulat si Leo Sarne. Leo, kami yan. Thank you very much, Tess. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Posibleng kunin ng Pangulong Noy itong si Miss Maria Jasmine para sa ikalawang yugto ng It's More Fun in the Philippines tourism campaign ng ating bansa. Ito ang sinabi ng Pangulong Noy kahapon dun sa pagtitipon kasama ang mga miyembro ng Filipino community dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, kaugnay po ng kanyang 2-day state visit sa bansang ito. Itong si Miss Maria Jasmine, ang siya pong boses na nasa likod ng matagumpay na Malaysia Truly Asia campaign. Ito pong tourism campaign ng Malaysia ay may tuturing na isa sa mga pinakamatagumpay na tourism program sa buong mundo na nagdulot ng 30 milyong turista dito po sa Malaysia. At ang nasa likod po nito, ang boses sa likod nito ay boses ng isang Pilipina, si Maria Jasmine, na nagtungo po dito sa Malaysia noong 1990s. Nang malaman ito ng Pangulong Noy kahapon, matapos na maghandog ng isang awitin si Maria Jasmine sa pagtitipon ng Filipino community sa Mandarin Hotel, ay kanyang sinabi na maaring kunin itong si Maria Jasmine para naman sa sariling tourism campaign ng ating bansa, kung saan itong jingle ng It's More Fun in the Philippines ay ini-launch noong 2012, at ang umawit naman po nito ay isa rin pong Pilipino, si Apple the App ng Black Eyed Peas. Ito pong
pagtitipon pagdalaw ng Pangulong Noy sa pagtitipon ng Filipino community ang isa po sa mga naging unang aktibidad ng Pangulo sa kanyang pagdating dito sa Malaysia. Ngayong umaga po ang formal welcome ceremonies kaugnay ng kanyang state visit sa bansang ito at narito na nga po tayo sa Parliament Building kung saan idaraos itong state welcome ceremony kasama po ang Head of State His Majesty Yang Di-Pertuan Agong at ang punong ministro ng Malaysia. At isa pong kakaibang bahagi nitong palatuntunan ang isasagawang state drive kung saan pagkakaluban ng treatment fit for a king ang Pangulong Noy at personal pong ihatid ang Pangulo mula po rito sa Parliament Building patungo sa kanyang hotel suite ng Hari ng Malaysia, His Majesty the Yang Di-Pertuan Agong. Sila po ay sasakay sa isang limousine at personal na i-escort ng hari ang Pangulong Noy pabalik sa kanyang hotel. Pagkatapos po niyan, ang Pangulo po ay mayroong nakatakdang pakikipagpulong kasama ang punong ministro ng Malaysia at dito po inaasahan na personal na ipararating ng Pangulong Noy ang pasasalamat ng ating bansa dito sa Malaysia sa lahat ng kanilang naitulong sa Pilipinas. Kung ating maalala dun sa departure statement ng Pangulo, sinabi po niya ng Malaysia ang isa po sa staunchest allies ng ating bansa dito sa Rio at malaki po ang kanyang pasasalamat dito sa naging mabilis na pagdamay ng Malaysia sa ating bansa noong panahon na kinailangan natin ng tulong makalipas itong bagyong Yolanda at nagpadala po agaran itong Malaysia ng 10 C-130 planes para makatulong sa paghatid ng mga relief goods dun sa mga nasalanta ng bagyo. Sinabi rin ng Pangulo na mahalagang naging papel ng Malaysia dito sa matagumpay na konklusyon ng peace process at ito po ang isa po sa mga inaasahang pag-uusapan ng Pangulo kasama ang punong ministro ng Malaysia mamaya dun sa kanilang pagpupulong. Pagkatapos po ng pagpupulong na yan ay inaasahan rin po ang paglagda ng ilang mga kasunduan at ang mga detalye pong yan ay atin pong ihatid sa inyo pagka nalagda na po itong mga kasunduan. Bilang bahagi pa ng mga aktibidad ng Pangulong Noy ngayong araw na ito ay inaasahan pong maghandog ng isang presentasyon ang Pilipinas kaugnay po ng mga business opportunities sa ating bansa sa harapan ng mga Malaysian businessmen at isa pong formal na pahayag ang nakatakdang ibigay ng Pangulong Noy sa pagpupulong na yan doon din po sa Mandarin Oriental Hotel. Dito po ay inaasahan na magkakaroon ng pagkakataon ang Pangulo na i-pitch dito sa mga Malaysian investors ang iba't ibang investment opportunities sa ating bansa. Mamaya po ay magbabalik tayo sa ating tutok dito sa mga magiging aktibidad ng Pangulong Noy sa maghapon pong ito kaugnay ng kanyang state visit dito sa Malaysia. Handang-handa na po ang lahat dito sa Parliament Building para sa formal na pagtanggap sa Pangulong Noy at ang formal na seremonya ay nakatakdang idaos ngayong alas 9:30 ng umaga. Ito po ay katulad po ng seremonya isinasagawa sa palasyo kapag sa Malacanang kapag mayroon po tayong tinatanggap na mga opisyal na pagbisita mula sa mga dayuhang pinuno. Mayroon pong bahagi ng palatuntunan kung saan pagkakaluban ng arrival honors ang Pangulong Noy at dito po sa naka-layout na program area, mayroong lugar dito sa kanang bahagi ng stage kung saan nakapwesto itong iba't ibang mga foreign dignitaries at dun sa may kaliwang bahagi naman po ng stage kung saan nakaupo ang Pangulo at ang kanyang official host, His Majesty Yang Di-Pertuan Agong at ang punong ministro ng Malaysia. Dun po sa kaliwang bahagi naman po ang mga miyembro ng Filipino community at mga opisyal ng embahada ng ating bansa. Antabayanan po ninyo ang ating pagbabalik maya-maya ng konti mula po rito sa Kuala Lumpur, Malaysia sa ating pagtutok sa state visit ng ating Pangulo sa bansang ito. Sa ngalan natin makasama sa Radio Television Malacanang, makabalikat natin sa PCO Omaro at natin makasama sa Presidential Coverage Team si Marie Peña Ruiz. Ito po si Leo Sarne, nagulat para sa PBS Radyo ng Bayan. Konektado ka. Maraming salamat, Leo Sarne. Bayan Patrol Report! Alas 8:51 ang ating oras at balik tayo sa programa. Tipo kong negosyo.
Okay, Director Telma. Oo, tatanungin ko sana si Leo, hindi naman yata humihinga eh. Bakit tuloy-tuloy naman siya mag-report? Paspasan. Walang interaction. Diba? Ano ba yun? Tape ba yun o live? Live. Live, okay. Kaya lang mahirapan kayong marinig dahil pareho kayo nasa linya. Okay. Tatanong ko sana, sino yung magpe-present, yung business delegation na kasama? Maya-maya ay magre-report pa siya. So abangan nila yung mga kaganapan direct from Malaysia, kung saan nandun ang Pangulong Aquino. Samantala, naputol yung ating interview kay Francesca kanina. So anyway, pasalamatan natin Francesca Zimmer Santos of CoLab. So, I'm sure nasa naman sila, nasa Facebook. So for those interested, hanapin nyo na lang po, i-google ninyo Co.Lab Philippines. Yes, and dako na tayo sa ating next segment. Pasulyap-sulyap. Sulyapan natin ang pinaggagawa ng isang tattoo artist, Director Telma. Oy, alam mo, ano yan, form of art yan, yung tattoo. Kaya lang takot ako magpatato. Masakit kaya yun. Pero ngayon may artificial tattoo na eh, di ba? Ay, meron ba? Dinidikit na artificial? lang. Oo. Dinidikit. Ano yan, pinag-aaralan din yan, yung paggawa ng tattoo. Kausapin natin si Mr. Marlon Capunot, isang tattoo artist from Vice Inc. Good morning, Mr. Marlon Capunot. Good morning po. Welcome to the program. Opo. How many years have you been a tattoo artist? 14 years. 14 years! Wow, it must be lucrative Yeah. for you to stay in that business. Marami rin siyang namarkahan. Hello? Oo. Marami ka nang namarkahan na tao. Marami nang nasaktan. Marami ka naluha. Ganun ka pala sa dista. Hindi. Anyway, how do you go about in designing tattoo? Ano yun, pipili lang ba yung customer mo, bahala na sila, o meron ka ring say kung, hindi maganda to para sa'yo, ganun-ganun. Kasi minsan hinahayaan ko muna yung client na mamili ng design, mag-suggest ng gusto niyang design. So after nun, sinasuggest ko rin yun sa akin para minsan kasi nangyayari collaborate yung design niya at saka design ko kung ano yung mas maganda at kung ano yung mas sa nung client, yun yung ginagawa ko. How is it different from painting on a canvas and working on a human body? Diba? Opo. Kasi sa tattoo kasi, mas mahirap gawin yun dahil hindi mo na mabubura. Hindi ka tulad hindi naman mabubura yun? Is it forever? Forever na yun. Forever. Wow. Kaya dapat, desididong ka, Director Telma, kapag nagpa-tattoo, di ba? Hindi kasi meron ako nakikita yung mga nagpa-tattoo, pangalan ng mga boyfriend nila, gano'n. Tapos nag-break. Yun Paano yun? Wala na. Sabi nila dati daw ganun eh. Kaya nga lahat ng client ko minsan na couple na magpapatato, minsan niloloko ko na naku, baka magsiwalay kayo niyan kasi marami ng pero ano lang naman, hindi naman siguro totoo yun, nasa kanila pa rin yun. Opo. Okay, so there are a lot of misconceptions about tattoo, no? For one nga yung baka yung mga needles na ginagamit, yun ng sakit or something like that. What is the health or safety in tattooing? Sa ngayon po kasi lahat ng nasa high-tech na tayo ngayon, lahat ng needle, lahat ng sausawan ng needle, lahat ng ginagamit talaga disposable lahat. Hindi na uso ngayon. Disposable. Opo. Disposable na. Kasi dati sterilized pa lang. Right. Kailangan may autoclave ka. Kailangan although lahat naman ng artist hindi kayang, siyempre sobrang mahal ng autoclave. Kaya buti ngayon na na yung lahat disposable. Artist na lang yung hindi disposable ngayon. Let's talk about Vice Inc. Artist na lang hindi disposable. Pero piratable. Yeah. Pinapirate lagi.
Oo, tama. Ay, yung Vice Inc. What is Vice Inc.? Yung Vice kasi, nag-start kami yan, yun nga, may tattoo at saka coffee shop. Tattoo and coffee shop. Yeah, tattoo and coffee shop. So, nag-try si Mr. Raul Obles na siguro lagyan ng coffee shop kasi mas okay yung bonding habang nagpapatato yung ibang client na kasama, umiinom ng kape. Yeah. So, siguro kaya, yun yung naisip niya. Ah. And the name of your coffee shop is Vice Inc. Yeah, Vice Inc. Bakit Vice Inc? Hindi, kasi yung Vice Inc kasi, so bali, kasi ako, tattoo artist lang talaga ron sa Vice. So si Mr. Raul, yung mismong owner siya talaga. Yung business, Ikaw yung artist, siya yung sa business side. Opo. Ako yung... Ganon. So, bali, ikaw yung walang pera, siya yung may pera. ako yung gumagawa ng pera. Para sa kanya. Para sa kanya. Ayun. At okay yung naisip mong mga estratehiya, di ba? Para kumitang lalo ang inyong negosyo. Opo. Pero malaki, partner, meron tayo. Is that every year yung tattoo festival, yung napakalaki talaga? Opo, yun yung dut-dutan. Oo, yun, yung dut-dutan. Every year ba yun? Opo, yearly po yun. Ayun. So, ganun kalaki ang industriya ng pagtatattoo? Opo, ganun kalaki. Sa ngayon, worldwide, no? Yeah, ngayon, sobrang laki na eh. Hindi katulad dati na bilang lang. Ngayon nga, kahit saan ka magpunta, may tattoo shop na eh. Oo, magkano ba magpatattoo? Yung minimum namin is 1,500. Depende sa... Really? Yeah. Siguro mga 2 by 3 inches. Depende. 2 by 3 inches, 1,500. Opo. And then how do you become a tattoo artist? Anong prosesong pinagdadaanan mo doon? Or pinag-aaralan para maging isang artist? Like you, what did you have to go through? Nung before kasi ako nag-start, kasama ako nung friend ko rin na old sa akin. Lagi ako sumasama sa kanya pag nagtatattoo siya. So meron ka lang nag-umpisa. Oo, nag-interest ako. Dati meron ka lang. Oo, before kasi nag-charcoal ako. Okay. Charcoal painting at saka nagpiprint ako ng t-shirt before. Na talaga ako sa art, pero nung one time na nakita ko, although sama-sama ako doon sa old friend ko na gumagawa ng tattoo, nagka-interest ako kasi parang exciting maging tattoo artist kasi yun nga, hindi ka mismo nag-art sa mga papel sa canvas, sa balat mismo. Oo. Ayun. Ako, Director Telma, 1 minuto na lang, magda 9 o'clock na. Oo, sayang no? Interesante pa naman yung pinag-uusapan natin. And those who want to see you, Marlon, where can they contact you? Are you on Facebook? Yeah, I have a Facebook also. And then, my shop is in Makati Ave. In front of a venue, 3rd floor ng BPI. Ayun. Okay, so doon po ninyo mahahanap si Marlon kung gusto po ninyong magpa-tattoo. Thank you very much, Marlon. Okay, thank you rin po. Maraming salamat po. At kami po ay magpapaalam na, Director Telma. Yes, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating pong programang Ang Tipo Kong Negosyo. Hanggang sa susunod na Biyernes, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Sana marami kayong natutunan. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend. Ako po naman si Tess Ramirez at maraming salamat sa ngalan ng lahat ng aming mga nakaagapay. Until next Friday, mga kaibigan, ang oras sa hudyat, 9:00 ng umaga.